Dahil okay na naman ng e-bike ngayon dito sa province, mag-canvas tayo ng mga bagong labas na e-bike dito po sa Red Star. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Mag-canvas na po tayo ngayong January 24, 2026. At isa-isahin natin itong mga bagong display nila. Ito po yung RS22. Then ito yung RS13, 3-wheeler siya. Dito 4-wheeler po ito. And then ito naman yung RS18, 4-deliver na to mga riders. So mamaya meron pa namang isa sa loob. Alamin natin yung mga specifications niya. Okay, pasok tayo sa loob Sisiksik tayo dito sa tabi. Okay, ito po yung ipipicture natin ngayong araw. Kinanvas lang natin yung iba. Itong RS21 kasi bago labas lang po ito. Babalikan natin tingnan lang natin itong RS18 sa likod. Ito isang 4-wheeler din, isang 3-wheeler. Ito maganda yung crash guard, ang kapal ng bakal kaya protektado siya. Kung maalala nyo mga riders, yung huli natin ni-review na electric vehicle dito po sa Red Star, yung pong RS20, yung parang tangke, malaki ang kanyang body saka sa gulong. So dito naman po sa RS21 na kasunod niya, napansin ko malaki din naman po at bulky yung kanyang body. Nanibago lang ako sa gulong, medyo lumiit ang gulong, pero sa size po nito na 100 by 90 by 10, i-average din naman po. Siguro palalaparin lang itong kanyang gulong para mas bulky tignan, mas proportion siya sa kanyang kabuuang looks. So bago po natin alamin yung kanyang specifications, tignan lang natin yung kanyang mga parts. Okay, dito po sa kanyang headlight, naka-projector lamp na siya, naka-LED na rin sa DRL at sa turning signals. Yan, bali, 4 na projector lang po dito sa kanyang split type na headlight. And then, ang ganda rin itong bumper niya sa harap, ang kapal na bakal, So, matibay para in case na hindi inaasahang mag-crash tayo, ay protected pa rin yung ating body. And then malapad din po yung kanyang windshield. Nag-iisa lang po yung kanyang wiper. And then dito po sa taas yan, meron siyang top light na puro LED na rin po para suporta sa gabi lalo na't madilim. Wala po siyang kasamang solar panel mga riders Dati kasi doon sa huli natin yung parang meron So dito siguro pwede naman kapitan pero bibili pa tayo ng bukod. Okay, dito naman po sa rear, malaki din yung kanyang bumper at matabang bakal. So magandang protection ito sa body ng ating e-bike. And then meron po siyang built-in na camera. Dito pag guide natin yan para sa pag-atras-atras. Ayan, mamomonitor natin, makikita natin yung likuran natin. And then magkasama na nga po rito yung turning signals, stoplight, taillight, puro LED na po mga riders. At meron po siyang carrier dito sa likuran. Ayan, marami tayong may kakarga Siguro mga 2 kabang bigas, shoot na shoot dito. Then may reserva po rin po siyang gulong in case of emergency. Ayan, maganda at may mga suportang bakal, di ba? Hindi basta-basta mahuhulog yung karga natin. And then may kasama na rin po siyang trapal. Hindi kagaya doon sa iba, di ba? Bibili pa tayo ng bukod. So ito, nakakabit na. Lalaglag na lang natin kapag umuulan. Okay, dito naman po sa loob. Ayan, 2 side mirror. Malapad na side mirror. And then meron din po siyang built-in na mini fan. Ayan, para pag mainit. Manibela. Mamaya, papa-operate natin. Tignan natin kung ma-install ng battery
Ayan, dito naman po yung mga switches and buttons niya, mga control. Maya-maya isa-isahin natin. At ito nagustuhan ko po dito yung kanyang digital na panel, ang haba oh. Dito rin natin mamomonitor yung camera dun sa ating rear. And then sa upuan, mupo na nga tayo. Dito sa harap, ayan, pwede tayo magtabi pa ng isang pasahero. Yung kasing size natin siguro 75 kilos, dalawang 75 kilos. So nandito po sa left side yung kanyang manibela para sa driver. And then siguro mas maganda bata ang itabi natin, huwag yung malalaki para komportable pag mamaneho natin in case na liliko tayo, hindi tayo makakadangge. Okay, dito naman po sa likod. Dito naman tatlong bata kasya. So dalawang medium build ang pasahero na makakasakay. Yan isa. And dito sa kabila, dalawa. Malawak siya mga ka-riders, so medyo mataas yung kanyang ceiling, kaya magiging komportable tayo dito. Nga pala, ito yung isang butas dito. Dito po yung lalagyan ng tubig para sa ating wiper. Dito po yung ignition. Ayan, may remote control din po syempre. Keyless na siya. Okay, dito naman po pala sa gitna, nakapwesto po yung USB ready na charging port in case na nalobat tayo. Ayan, pwede tayo mag-charge ng ating mga cellphone. And then syempre kung music lover ka, kailangan lang natin ng flash drive para makapagpatugtog tayo ng mga paborito nating mga music. At meron naman po itong Bluetooth speaker. O kaya naman para mas mabilis, i-connect lang natin sa ating cellphone through Bluetooth connectivity dahil meron po siyang Bluetooth speaker dito sa baba. So mga ka-riders, at busy si El Salvador. Siguro ibubukod natin yung activation nito. At unahin lang natin yung mga specifications. And then may space pa po dito para siguro sa mga gamit natin, cellphone, barya. Ayan, pwede natin dyan nilagay. And then dito naman po yung switch or control ng wiper. Ayan, para ka na rin nakakotse. So yung abangan lang natin, susunod natin yung pag-activate. Nga dito sa kabila, control naman po, switches and button mga ilaw niya. Ayan, meron po siya ditong on and off ng headlight, high beam, low beam sign, turning signals. Ayan. And then syempre yung busina niya, ito sa gitna. Then para naman po sa specs nitong si Redstar RS21, nasa 1,200 naman po ang motor watts. And then para naman po sa battery, dito po nakapwesto sa ilalim ng driver, nasa 60 volts and 32 ampere. Charging time naman po niya nasa 8 to 9 hours. So yung pong 8 to 9 hours na yon, kaya pong tumakbo nun ng nasa 30 to 40 kilometers na range. And then meron po siyang maximum speed na nasa 40 kilometers per hour. At kaya po niya magkarga ng nasa 400 kilos. So marami-rami na rin tayo may sasakay. 4 na tao nga po. And then kung may karga pa tayong bigas dito sa likod, kayang-kaya. Okay, dito po sa switch na may nakalagay na HML. Ito po ay high, medium, low ha. Bali driving mode po ito. So sa high mode po, tumatakbo po ito ng nasa 42 kilometers per hour. So dito po sa medium mode naman po, 28 kilometers per hour. At sa low naman po ay nasa 23 kilometers per hour. And then ito naman po sa gitnang button, ito po yung ilaw doon sa taas, yung top light. At syempre, drive and reverse. And then of course, brake and accelerator. Malapad po yung kanyang footboard, di ba? Siyempre, wag natin kalilimutan mag-handbrake kapag magpa-park tayo. Ayan, para hindi siya nagagalaw. Okay, napansin ko, malaki pala yung kanyang box pa dito. Kaya sa ilalim ng upuan dito sa likod. Ayan, marami tayong may lalagay. Oh. Basta tandaan lang natin na 400 kilos ang kanyang maximum load capacity. Nga pala mga ka-riders, tatlong kulay lang po ang available dito sa RS21. Ito nga pong red, meron din po siyang white and gray. Para naman po sa updated price, itong si Redstar RS21 ngayong January 24, 2026, nasa 79,800 pesos po. So kung installment po nyo kukunin, siguro message na lang po kayo sa kanilang Facebook account na Redstar Santa Cruz. Kasi home credit po ang nakakaalam. Dito tayo makikipag-usap po para sa installment. Ayan. Ayan,
Para sa mga interesado po, pasyalan nyo lang dito personally sa Red Star sa Tagos, Laguna para makita nyo po ng maayos yung kanilang unit. Sige po, hanggang dito na lang. Basta lagi natin tatandaan kahit anuman sasakyan ang ating ginagamit, huwag po tayong kamote sa lansangan. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.